Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Dumating na sa Pilipinas kahapon ang 200 at 79 na Pilipino mula sa Dubai sakay ng Emirates Flight 336 ayon sa Department of Migrant Workers. Sa bilang na ito, 23 ang overseas Filipino workers at may kasamang 2 anak na nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan. Karamihan sa mga nakauwi ay mga biyaherong na stranded matapos makansila ang kanilang mga flight dahil sa tensyon sa Middle East. Sinalubong sila ng mga opisyal ng pamahalaan sa Ninoy Aquino International Airport at agad na binigyan ng tulong. Again, masaya kami dahil ito yung una na dumating galing sa Dubai ng mga Pilipino unang 25 na mga OFWs na dumating. We're very hopeful that there will be next batches of OFWs coming home to us. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng pamahalaan ng Pilipinas ang repatriation ng mga Pilipinong naipit sa gulo sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, inaasahan na masusundan pa ang naunang batch ng mga OFW na nakauwi sa Pilipinas kahapon. Sa kasalukuyan, halos 1,979 Pilipino na mula sa iba't ibang bansa sa riyon ang humihiling ng repatriation. Patuloy naman ang monitoring ng pamahalaan sa sitwasyon upang masigurong ligtas ang pag-uwi ng ating mga kababayan. So this will start the supposed repatriation effort, no, para yung 25 OFWs and their and 2 children, 23 OFWs and 2 children na dumating today will be the start. We are currently, ayoko lang mag-disclose ng detalye, undertaking efforts to repatriate our dear OFW. So I'll leave it at that muna. Ayoko magbigay ng masyadong detalye, but if the question is this just the beginning, then the answer is yes. Hataw Balita ngayon. Nagpasalamat ang pamahalaan ng Pilipinas sa United Arab Emirates sa pagtulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, malaking tulong ang koordinasyon ng UAE government at Emirates Airlines sa pagpapauwi ng mga Pilipino. Pinayagan ng mga otoridad sa UAE ang paglipad ng eroplano upang maisakay ang mga pasaherong na stranded. Dahil dito, ligtas na nakabalik sa bansa ang unang batch ng mga Pilipino mula sa Dubai. And of course, on behalf of the President, we would like to express our thanks to the government of the United Arab Emirates and the Emirates Airlines, no? EK336 yung dumating. Kasi ito naman din ay initiative ng Emirates Airlines. Bunso din ito kasi ng mga na-cancel na flight. So they wanted to board yung mga passengers na canceled flights. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang maiayos ang transportasyon para sa repatriation ng mga Pilipinong nasa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tinutukoy na ang mga meeting point, pick-up areas at exit routes ng mga OFW papunta sa mas ligtas na bansa. Posible rin ang paggamit ng commercial at chartered flight upang matiyak ang maayos nilang pagbabalik sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi pa tinitingnang option ang sea transport dahil mas mabagal ito at may panganib din sa ilang seaports. Meron tayong alternative options kung sarado ang airspace at ang airport, so we have land transport options crossing the border from the country affected to a safer country, safer ground, and from there lilipad po pauwi. Samantala, tiniyak rin ng Department of Foreign Affairs Assistant Secretary
Ezedin Tago na handa ang Pilipinas na repatriate ang mga Pilipino mula sa Middle East. Sinabi niya na maaari itong gawin anuman ang umiiral na alert level basta humingi ng tulong ang mga kababayan sa pamahalaan. Kahit anong level yung alert, the Department of Foreign Affairs, yung assistance to nationals, pati yung DMW, we are ready to repatriate anyone who asks for help, no matter what the alert level is. That has been the case in so many countries and also in GCC now. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na may sapat na tulong para sa mga OFW na nakauwi mula sa Middle East. Kabilang sa ibinibigay ang pansamantalang matutuluyan, pagkain, transportasyon at financial assistance. Mayroon ding medical at psychosocial support upang matulungan ng mga OFW na makabangon mula sa kanilang naranasang krisis. Layunin ng pamahalaan na matiyak ang maayos na pagbalik at reintegration ng mga manggagawang Pilipino na mula sa kaguluhan sa gitnang silangan. Meron din po tayong sariling inata. Tayo mismo may accommodation facilities to augment or to supplement the host country accommodation services. So meron din tayong mga designated hotels. Doon din natin tinatakbo yung mga kababayan natin na otherwise hindi makapunta sa host government shelters. Ikaw na, may interrupt. Sabi mo, ini-invite natin yung mga OFWs natin na pumunta sa mga designated hotels. Meron ba mga bomb shelters, itong mga hotels na nirekomenda natin na punta nila? Meron din pong safety rooms yung mga hotels na yon at saka lower ground floors lang tayo, Chair. Hindi po natin pinipili yung mga hotels na matataas. So doon sa mga safe ground hotels po. In the case of certain areas, hindi ko na po babanggitin saan for safety reasons, tukoy naman natin, Chair, kung saan ang prime targets ng Iran o kung Israel yan sa Lebanon, alam na natin kung saan ang tinutukoy na target. So may idea na tayo kung ano yung mga spared areas. So doon din natin pinipili yung mga accommodations that we have. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration na walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon online hinggil sa umano'y 150,000 pesos na financial assistance mula sa kanilang tanggapan. Ayon sa mga otoridad, nakalulungkot na patuloy ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon kung saan gumagamit pa ng AI video ang iba pa para lamang magmukhang lehitimo ang mga ito. Paalala ng DMW at OWA sa publiko maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga posts o video online na walang malinaw na pinagmumulan. Bagaman hindi totoo ang 150,000 pesos financial assistance, tiniyak ng dalawang ahensya na mayroong inilalaang tulong ang pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers na nangangailangan ng tulong. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng direktiba ang Department of Migrant Workers na bawal munang mag-absent ang kanilang mga tauhan sa gitna ng krisis sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nagsisikap ang ahensya na matugunan ang pangangailangan ng mga OFW, lalo na ng mga apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Ito'y kasunod ng puna ng ilang senador hinggil sa umano'y hindi pagsagot sa ilang hotline na tinatawagan ng mga OFW na humihingi ng tulong. Git ng kalihim, dapat manatiling naka-duty ang lahat ng kawani upang agad makapagbigay ng tulong. Definitely, Mr. Chair, ang instruction po ngayon, all hands on deck. Those are my exact words. Everybody, walang mag-absent. Everybody should be there. Everybody should be working on the ground. This is not the time to be absent. Tama po kayo. We agree completely. Makakatulong po, Chair Sen, kung matukoy kung sino po yung mga taong nag-absent. But nevertheless, I will have our HR teams take stock of who is absent and who is not. Hataw Balita ngayon.
Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nakakansela ng international flights dahil pa rin sa nakasarang airspace sa gitnang silangan bunsod ng tensyon. Sa huling tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, simula noong February 28 ay umaabot na sa 113 flights ang nakansela, habang isa naman ang diverted. Muli namang nagpatupad ng maagang kanselasyon ng biyahe ang Philippine Airlines o PAL para sa ilang scheduled flights nito hanggang sa linggo, March 8. Partikular na dito ang mga papunta o galing sa Doha, Riyadh at Dubai na pawang kabilang sa mga bansa sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Hindi pa posible ngayon ang hinihiling na taas pasahe ng lahat ng mga pampublikong sasakyan sa gitna ng banta ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, ayon naman sa Transportation Department, hindi nila agad may ilalabas ang fuel subsidy dahil kailangan pa itong dumaan sa masusing proseso. May humahataw na balita si Nel Maribuhok. Patuloy na sasangguni ang Department of Transportation sa economic team ng administrasyon para sa hiling ng ilang grupo na taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa gitna pa rin ito ng banta ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. Pero sa ngayon, ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi pa posible ang fare hike. Pagdating kasi sa ating fare hike, no, kailangan namin, sabi ko nga, we have to tread this very carefully with abundance of caution. Ang pagtataas po kasi ng pamasahe, at this point in time, ang kaakibat po niyan ay pagtataas ng mga bilihin. Matik po yan. Una nang inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maaari silang magbigay ng provisional fare hike kapag pumalo na sa 60 pesos per liter ang diesel. Samantala, pinoproseso na ng DOTR ang kinakailangang requirements para sa pagbibigay ng fuel subsidy sa targeted sector na maapektuhan ng pagtaas ng produktong petrolyo. Sa kabila nito, ayon kay Secretary Lopez, hindi naman agad-agad itong maibibigay dahil na rin sa umiiral na batas sa pagbibigay ng subsidiya. Once we're done with the papers, we're going to ask for the NCA from DBM, no? At ang importante dito, yung certificate from the DOE. Kasi ang nakalagay po sa ating batas, kailangan umabot tayo ng $80 per barrel for 1 calendar month, an average. So kapag yan, nagawa natin ng Marso, umabot tayo doon, at least pagdating ho ng Abril, kapag naayos na po lahat ang mapapeles, magbibigay na lang tayo ng subsidiya. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang Department of Energy kaugnay ng posibilidad na profiteering at hoarding ng mga produktong petrolyo. Ito'y sa gitna ng nakambang pagsipa ng presyo ng langis, bunsod ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Pinaigting pa ng Department of Energy o DOE ang kanilang pagbabantay sa kalakalan ng mga produktong petrolyo matapos na makatanggap ng sumbong hinggil sa posibleng hoarding o pag-iimbak ng langis ng higit sa kailangan. Gayon din ang profiteering o pagbebenta sa mas mataas na presyo ng petroleum products. Para sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG, ang hoarding at profiteering ay illegal na pagmamanipula ng presyo. Mayroon itong kaukulang parusa na multa at pagkakulong. Ayon sa DOE, nakipag-ugnayan na sila sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP para sa agarang pag-aksyon laban sa mga lumalabag. Nagsumite na rin ang mga DOE Field Office sa Luzon at Mindanao ng inisyal na ulat. Kabilang na dito ang mga sumusuportang ebidensya na nagpapakita ng potensyal na irregularidad sa fuel supply at retail practices. Biniberipikan na rin ito ng kagawaran at nililikom bilang bahagi ng proseso ng case build-up at pagsangguni sa kaukulang aksyon ng mga law enforcement agency. Sa isang pahayag, tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi nila pahihintulutan ang anumang tangkang pananamantala sa kasalukuyang sitwasyon na makakaagrabyado sa mga mamamayan. Sa ilalim anya ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinatutupad ng gobyerno ang whole of government approach upang protektahan ang publiko.
habang pinapanatili ang maayos na supply at distribusyon ng petrolyo. Kaugnay nito, nananawagan ang DOE sa publiko lalo pa sa mga consumer na agad na i-report ang anumang kahinahinalang insidente ng hoarding at iba pang pananamantala. Maaari nilang magsumbong ang mga consumer sa DOE sa pamamagitan ng government hotline na 8888 at Consumer Welfare and Promotion Office na may telephone number na 02-8840-2267. Pwede ring makipag-ugnayan sa official Facebook Messenger ng DOE o sa kanilang email na cwpo@doe.gov.ph. Hinihimok ang publiko na kumuha ng mga larawan o video bilang ebidensya ng pananamantala. Hinihikayat din na isama ang mga detalye gaya ng pangalan ng gasoline station, eksaktong lokasyon, petsa at oras ng insidente at nakapaskil na presyo at resibo. Pinaaalalahanan din ng publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon at dumepende lamang sa official advisories mula sa DOE at iba pang otorisadong ahensya ng gobyerno para sa tamang updates. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Nanawagan ang ilang senador na bigyan ng fuel subsidies ang mga nasa transportation sector. Bunsod ang inasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. May humahataw na balita si Jed Neresina. Naghain si Senator Bam Aquino ng Senate Bill No. 1923 na naglalayong bigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na suspendehin ang excise tax sa petrolyo tuwing may krisis sa pambansa o pandaigdigang pang-ekonomiya. Ito rin aniya ang dahilan kung bakit siya nananawagan na mabigyan ng tulong ang mga nasa transport sector, kabilang na ang mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Binigyang diin ng senador na lalong hihirap ang sitwasyon ng mga jeepney at tricycle driver dahil sa nakaambang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kaya't kinakailangan aniya na magkaroon agad ng fuel subsidies. Mas mabilis na solusyon naman ang inilalatag ni Senator Sherwin Gatchalian para sa Senate Finance Committee Chairperson. Dapat na gamitin ng pamahalaan ang contingency fund ng Pangulo para sa agarang ayuda sa mga PUV driver. Gate ni Senator Gatchalian, huwag nang hintayin na umabot pa ng $80 kada bariles ang presyo ng langis bago mag-abot ng tulong dahil ngayon pa lamang ay iniinda na ng mga tsuper ang mahal na krudo. Sumang-ayon naman dito si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo. Ngunit babala niya, hindi lang ang transport sector ang tinatamaan ng krisis na ito. Binigyang diin ng mambabatas na pasa ng lahat ng Pilipino ang epekto ng gulo sa ibang bansa. Kaya dapat maging handa rito ang pamahalaan. I agree with that. Napapwede po yun. Pero ang problema ho doon, paano po yung the rest of us? Yung sinasabi pantawid pasada po ay para po sa mga drivers. Ang pinaka-solution pa natin para lahat po makinabang is alisin natin itong excise tax, di po ba? Kaugnay nito ay naghain ng senador ng panukalang batas o ang Senate Bill No. 1935. Nakapaloob dito ang mungkahing kapag umabot sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa mundo ay dapat otomatikong alisin ang value-added tax. Ito po in preparation at anticipation na pagtaas po ng mga fuel prices dahil papunta na po tayo doon. We're just waiting and we don't know when it would be. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Isinusulong ngayon ni Senate President Tito Soto III ang pagkakaroon ng isang National Petroleum Reserve na layong palakasin ang energy security ng bansa at masiguro ang stability sa supply ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Ang panukala ng mambabatas ay kasunod ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan na nakaambang magresulta sa pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1934 o Philippine Strategic Petroleum Reserve Act, magtatatag na isang Strategic Petroleum Reserve na pag-aari at
pamamahalaan ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Energy. Gayun din ang pagtatayo ng mga pasilidad sa iba't ibang mga lugar sa bansa para mapag-imbakan ng krudo at refined petroleum products. Naniniwala ang Trade Union Congress of the Philippines na dapat pag-aralang mabuti ang panukalang 4-day work week bago ito ipatupad. Ayon sa tagapagsalita ng TUCP na si Carlos Miguel Onyate, kailangan may malinaw na kasunduan sa pagitan ng labor at management at hindi dapat mabawasan ang sahod at benepisyo ng mga manggagawa sakaling ipatupad ang 4-day work week setup. Dagdag pa niya, hindi rin ito angkop sa lahat ng industriya, lalo na sa labor-intensive sectors tulad ng manufacturing at construction. Ang paniwala namin ay dapat yung labor at yung management, depending on the circumstance ng bawat kumpanya, sila ang magde-decide whether they would adopt yung 4-day work week as a temporary measure. Pero hindi ho ito dapat gawing mandatory. Kasi kung gagawin mo mandatory, hindi na maririnig yung side ng manggagawa at ng management. Kailangan may konsultasyon. Nakadepende doon yung implementasyon. Samantala, sinabi ni Sergio R. Ortiz Luis Jr. na Employers Confederation of the Philippines na mahalagang pag-aralang mabuti ang legal at economic implications nito upang hindi maapektuhan ang mga negosyo, lalo na ang maliliit na kumpanya. Dahil alam mo, mayroong advantages yan. Dadami ang oras sa paligid ng mga tao to spend with their family. They can also save on the transportation. Pero ang disadvantage naman yan, mayroong mga disruptions sa work. Hataw Balita ngayon. Sisimulan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapatupad ng 4-day work week sa kanilang mga empleyado bilang pagtalima sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtipid sa konsumo ng kuryente at langis. Batay sa memorandum ng DTI, simula sa March 13 ay naka-work from home setup na ang mga empleyado ng DTI, liban na ang mga nasa frontline services. Ang lahat ng DTI transactions sa araw ng Biyernes ay gagawing online, habang wala rin muna ang shuttle services at limitado rin ang paggamit ng kuryente sa kanilang tanggapan tuwing Biyernes. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi magiging sapilitan sakaling ipatupad ang 4-day work week. Ito ang tugon ng DOLE sa mga saloobin ng ilang grupong nagsasabi na dapat pag-aralan muna at manatiling voluntaryo ang ganitong work arrangement para sa mga employer at manggagawa. May humahataw na balita si Mia Alonso. Binigyang diin ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi magiging sapilitan o mandatory sakaling ipatupad ang panukalang 4-day work week. Nauna nang sinabi ng Malacanang na isa sa mga alternatibong maaaring ikonsidera ng pamahalaan para makatipid sa konsumo ng langis at enerhiya ay ang pagbawas sa araw ng pasok sa trabaho. Para sa DOLE, hindi na bago ang ganitong work arrangement at bukas sila sa panukalang ito. Ayon kay DOLE Bureau of Working Conditions Director Attorney Alvin Corrada, hinihikayat nila ang mga kumpanya na mag-adapt sa ganitong work setup. Ginamit natin niya yung encourage kasi hindi natin ma-anticipate yung condition sa workplace, iba-iba. So, ang sitwasyon halimbawa sa manufacturing ay iba sa mining, iba sa agriculture, iba naman sa telecommunication and other sectors. Kaya kami po ay nakasentro talaga sa pag-encourage within the bipartite mechanism sa workplace na pag-usapan at i-consider itong pag-adapt ng alternative work arrangement, flexible work arrangement ay yung telecommuting arrangement na took effect in 2019. Sa ilalim ng bipartite mechanism, mangangailangan muna ng mutual agreement sa pagitan ng employer at employee kung may ipatutupad o babaguhin sa working arrangement. Ipinaalala rin ng DOLE na hindi lamang 4-day work week ang maaaring pagpili ang setup ng mga kumpanya. Mayroon ding iba pang mga alternatibong setup gaya ng workers rotation, gliding o flexible schedule at iba pang pag-aayos ng oras ng trabaho depende sa pangangailangan ng isang industriya.
Dagdag pa ng DOLE na mayroon ng existing policy framework na pwede nang i-adapt ng mga employer at manggagawa. Mayroon na ring guidelines para sa compressed work week, gayon din sa flexible arrangement at telecommuting. Kami ay ready for implementation dahil noong 2004 nga, nagkaroon tayo ng geopolitical tension also involving Iraq, and then nagkaroon tayo ng global financial crisis. So itong ating ginawang guidelines noong 2004, 2009, 2010 ay ready rin at applicable pa rin hanggang ngayon panahon na ito. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Samantala sa iba pang balita, may ugnayan umano sa Defense Department at Philippine Coast Guard ang 3 Pinoy na nahuli dahil sa umano'y pag-espiya para sa China. Sa isang panayam, sinabi ni National Security Council spokesperson, Assistant Director General Cornelio Valencia Jr. Nakabilang dito ay ang isang assistant at researcher sa Philippine Navy, habang ang isa naman ay kadikit ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Sensitiboan niya ang mga nakuhang impormasyon ng mga ito na may kinalaman sa West Philippine Sea. So yung mga nakuhang information ay include list of personnel of the Philippine Navy. So yung mga datos about sa mga officers natin na engaged dito sa West Philippine Sea. And then operational details and data. Hataw Balita ngayon. Nananawagan naman ang Malacanang sa mga tanggapan ng gobyerno na maging maingat at mapagmatyag kasunod ng pagkumpirma ng National Security Council na mga Pilipino ang naaresto dahil sa umano'y pag-espiya para sa China. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinutugunan na ng security forces ng bansa ang nasabing issue. Dahil dito, pinababantayan ng Malacanang sa mga ahensya ng pamahalaan ang mga hawak nitong sensitibong impormasyon upang hindi makompromiso at maging banta sa pambansang seguridad. Napilitan ng Migrant Workers Office sa Bahrain na suspendihin ang pamamahagi ng financial assistance kahapon March 5 para sa overseas Filipino workers bunsod ng mga missile at drone attack sa rehiyon. Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Bahrain, layon rin nito na maiwasan ang pagtitipon ng maraming tao alinsunod sa kautusan ng pamahalaan doon. Humingi naman sila ng paumanhin at pangunawa ng lahat at nakiusap na makipagtulungan ang bawat isa para sa kanilang kaligtasan. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Ministry Defense ng Qatar na inatake sila ng missile araw ng Huwebes, March 5. Sinasabing aktibo ngayon ang kanilang air defense systems para harangin ng missile attack. Pinayuhan ito ang kanilang mga mamamayan na manatiling kalmado at umantabay sa abiso ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Muling binatikos ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ang mga pag-atake ng United States at Israel sa Iran. Nananatili ring matatag ang paninindigan ng Espanya sa gitna ng mga banta ng trade pressure mula sa Washington. May humahataw na balita si Winla Marquez. Tinawag ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na mapanganib at hindi makatarungan ang mga aksyong militar ng United States at Israel laban sa Iran. Nagbabala rin ito na ang lumalalang kaguluhan sa Middle East ay nagsasapanganib sa buhay ng milyon-milyong tao. Ginawa ni Sanchez ang pahayag sa isang televised address kung saan muling iginiit ng Espanya ang paninindigan nito na hindi pagsuporta sa mga pag-atake laban sa Iran. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. Ayon kay Sanchez, hindi papayag ang Espanya na masangkot sa mga hakbang na maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Binigyang diin din ng punong ministro na malinaw ang posisyon ng kanyang pamahalaan
na pigilin ang paglala ng digmaan sa halip na palalain pa ito. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Nananatiling matatag ang paninindigan ng Madrid sa kabila ng mga banta ni US President Donald Trump na pagputol ng pakikipagkalakalan ng Estados Unidos sa Espanya. Ito ay matapos tumanggi ang Madrid na payagan ang paggamit ng mga joint military base ng US at Spain para sa mga operasyon laban sa Iran. Samantala, inihayag naman ng White House na may naging pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya kaugnay ng posibleng kooperasyon sa mga military operation. With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear. And it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate with the U.S. military. And so I know that the U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain. Ngunit kaagad itong nilinaw ng mga opisyal ng Espanya na hindi nagbago ang posisyon ng bansa laban sa paggamit ng mga base militar para sa pag-atake sa Iran. Tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Nagpahayag naman ng suporta ang European Union sa Espanya at nangakong poprotektahan ang mga interes ng mga kasaping bansa nito sakaling lumala ang tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Europe at Estados Unidos. Sa kabila ng mga banta ng trade embargo at lumalalang gulo sa Middle East, nananatiling matatag ang posisyon ng Espanya na hindi susuporta sa digmaan at patuloy na nananawagan ng kapayapaan. Winlove Marquez, humahataw sa balita ngayon. Hindi ligtas ang bansang New Zealand sa epekto sa global supply chains ng lumalalang digmaan sa gitnang silangan. Kaya naman inaasahan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at maaaring pagtaas din ng interest rate sa bansa sa mga susunod na buwan. Si Early Briones, humahataw. Ramdam na ng mga negosyante at mamimili sa bansang New Zealand ang epekto sa supply chains ng kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Dahil sa lokasyon ng New Zealand, lubhang umaasa ito sa shipping at air freight na nagdadala ng lahat ng produktong papasok at palabas ng bansa. Kaya naman may malaking epekto rito ang pagkakaantala ng trapiko sa Strait of Hormuz, gayon din sa Suez Canal. Ayon sa mga eksperto, nagdudulot ng domino effect ang pagtigil ng trapiko sa Straits of Hormuz dahil isa ito sa pinaka-critical na choke point sa mundo at anumang tensyon rito ay agad nagpapataas ng presyo ng langis, shipping insurance at freight rates. Nagbabala rin ng ilang ekonomista na maaaring maapektuhan ng interest rates at consumer spending kung magtatagal pa ang krisis sa gitnang silangan. Apektado rin ang mga exporters sa bansa dahil maaantala ang pagbiyahe ng mga chilled products tulad ng karne na sensitibo sa oras. Sa ulat ng Ministry and Foreign Affairs Trade, may posibilidad na gamitin ng mga exporters sa bansa ang ibang ruta tulad ng Port of Oman o Port of Saudi Arabia para maiwasan ang Strait of Hormuz. Gayunman, ang naturang plano ay magdudulot ng mas lalong mataas na gastos sa transportasyon. Sa ngayon, walang makapagsasabi kung gaano katagal ang krisis sa Middle East. Pero malinaw na ang epekto nito sa supply chains at presyo ng bilihin ay mararamdaman ng New Zealand sa mga susunod na buwan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Binigyan ni United States President Donald Trump ng 15 out of 10 na rating ang military operation ng Estados Unidos laban sa Iran habang patuloy na lumalawak ang gulo sa Middle East. Iginit ng Pangulo na malakas ang posisyon ng US sa digmaan at magpapatuloy ang operasyon kasamang Israel. Si Noel Poliarco, humahataw. Sa ikalimang araw ng digmaan sa pagitan ng United States, Israel at Iran, nagpahayag ng kumpiyansa si US President Donald Trump sa nagaganap na operasyong militar ng kanilang puwersa sa gitnang silangan. Ginawa ni Trump ang pahayag habang kaharap ang mga technology executives sa White House, kung saan tinanong siya kung paano niya i-rate ang nagaganap na digmaan laban sa Iran. Very important, and we're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15.
And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. Ayon sa Pangulo, malaki na umano ang naidudulot na pinsala ng mga pag-atake ng US at Israel sa militar at pamunuan ng Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. Kasabay nito, inihayag din ni Trump na mabilis na napipinsala ang mga ballistic missiles capability ng Iran dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng US at mga kaalyado nito. Samantala, patuloy namang lumalawak ang sagupaan sa rehiyon matapos lumubog ang isang Iranian warship matapos targetin ng US submarine habang may mga naiulat din na pagsabog sa ilang bahagi ng Middle East. Iginiit din ni Trump na kailangang ipagpatuloy ang operasyon dahil sa banta na makakuha ng nuclear weapon ang Iran. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. Dahil dito, nangako ang Pangulo na magpapatuloy ang pinagsanib na air campaign ng United States at Israel hanggang makamit ang mga layunin ng operasyon. Kabilang dito ang pagwasak sa ballistic missile capability ng Iran, pagpigil sa pagkakaroon nito ng nuclear weapon at pagputol sa suporta ng Tehran sa mga militanteng grupo sa rehiyon. Sa kabila ng mga pahayag na tagumpay mula sa White House, nananatili namang matindi ang pangamba ng international community na maaaring lumala pa ang digmaan at magdulot ng mas malawak na destabilization sa Middle East. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Nawala ng kuryente ang malaking bahagi ng Cuba kabilang ang kabisera nitong Havana matapos ang malawakang power outage sa bansa. Ayon sa National Electricity Union na Union Electrica de Cuba, naapektuhan ang mga lugar mula Camagüey hanggang Pinar del Rio habang isinasagawa ang pagsasaayos ng power system. Pinalala umano ang sitwasyon ng kakulangan ng supply ng langis matapos maputol ang mga supply mula sa Venezuela at Mexico dahil sa pressure mula sa United States. Matagal nang naharap ang Cuba sa sunod-sunod na blackout na iniugnay sa kakulangan ng fuel, lumang power infrastructure at epekto ng mga economic sanctions laban sa bansa. Hataw Balita ngayon! America. Lumahok ang Pilipinas sa taon ng Prospectors and Developers Association of Canada o PDAC Convention 2026 na ginanap naman sa Canada. Binuksan doon ang Philippine Pavilion kung saan makikita sa exhibit ang potensyal ng mining industry ng bansa. Ito ang mahataw na balita ni Arlene Quijano. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng Philippine Pavilion sa Prospectors and Developers Association of Canada Convention o PDAC 2026. Ang PDAC Convention ay taunang pagtitipon ng mga industry leaders, investors at professionals sa global mining sector. Ang Philippine Pavilion ay exhibit ng Pilipinas kung saan ipinopromote ang potensyal ng mining industry sa global market. Pinangunahan ni Department of Environment and Natural Resources Assistant Secretary Michael Cabalda at Philippine Ambassador to Canada Jose Chan Gonzaga ang delegasyon ng Pilipinas sa nasabing convention. Nakikita ko talaga din, aside from potentially Canadian companies investing in the mining industry in the Philippines, is really the sharing the technology that they have, yung best practices ng Canada when it comes to mining. So I think yun yung isa sa major significance kung bakit tayo nandito, para mas i-strengthen at i-enhance ang relationship ng mining industries natin. Samantala, binigyang diin naman ni ASEC Michael Cabalda ang kahalagahan ng sustainable mining habang napananatili ang pangangalaga sa kalikasan. Kaya nga ayon sa kanya, tinututukan ngayon ng DENR ang pagpapalakas sa biodiversity enhancement programs ng pamahalaan upang mas mabigyang proteksyon ang mga lugar kung saan naroon ang mga minahan sa Pilipinas. Sa tingin ko, maayos na yung ating kaalaman pagdating sa pagmimina.
Ang kailangan natin bigyan ng diin ay yung environment, social and governance part. Lalo ngayon, ang focus namin talaga ay biodiversity enhancement. Ayaw na namin sabihin puro lang pagmimina. Ngayon, inuuna namin talaga yung kalaman kung bakit natin kailangan proteksyonan yung lugar na aming pupuntahan. Kami lang mga ibisita sa mga lugar na pinupuntahan. Kung kami ay istorbo, ayaw namin noon, di ba? Ang PDAC Convention sa taong ito ay dinaluhan ng nasa mahigit 125 bansa. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Inaresto ang pop singer na si Britney Spears sa Ventura County, California dahil sa hinalang pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak o droga. Ayon sa California Highway Patrol, inaresto ang singer bandang 9:30 ng gabi oras sa California. Pinalaya rin siya kalaunan at nakatakdang humarap sa korte sa May 4 kaugnay ng insidente. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang kampo ni Spears tungkol sa kanyang pagkaka-aresto. Naniniwala ang isang dating mambabatas at ilang women's rights advocates na mas mabigat na parusa ang dapat ipataw kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ito'y matapos siyang reklamo sa House Committee on Ethics and Privileges kasunod ng kontrobersyal na pahayag nito tungkol sa isang aktres sa pagdinig ng House Committee on Justice. Kabilang sa mga hinihiling na parusa para sa mambabatas ay ang suspensyon, multa at community service. Gayunman, ipinauubaya na ng mga nagreklamo sa Kamara ang pinal na desisyon sa kasong inihain laban sa kongresista. Sa akin, dahil mambabatas siya, dapat mas mabigat kaysa doon sa mga ordinaryong tao na halimbawa guilty nung sexual harassment. Hataw Balita ngayon. Humingi ng paumanhin ng asawa ni 4th District Quezon City Representative Bong Suntay na si Sheila Guevara sa aktres na si Ann Curtis. Kasunod ito ng naging controversial na pahayag ng kongresista tungkol sa aktres sa pagdinig ng House Committee on Justice noong March 3. Paglilinaw ni Guevara sa isang social media post, hindi sila sang-ayon at hindi nila kinukonsinti ang pahayag ng kanyang asawa. Iginit niya na nararapat na itrato ng tama at irespeto ang bawat kababaihan, sino o anuman ang kanyang karanasan. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ni House Justice Committee Vice Chairperson at San Juan City Representative Bel Zamora ang paratang na double standards ng House panel sa ginawang pagtalakay sa impeachment complaints na inihain sa Kamara. Partikular na ang mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Parehong pamantayan ang ginamit ng House Justice Panel sa pagtalakay sa mga reklamong impeachment laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Yan ang paninindigan ni House Justice Committee Vice Chairperson at San Juan City Representative Bel Zamora. Naniniwala si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay magkaiba ang ginawang pagtrato ng House Justice Panel sa mga reklamong impeachment laban sa Pangulo at Vice Presidente. Anya, may mga aligasyong nakabatay sa conclusions at mayroon ding hindi malinaw ang salaysay sa mga reklamo laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Pero magkaiba umano ang ginawang pag-handle dito ng House Justice Panel, bagay na tinutulan ni Representative Zamora. I beg to disagree. Ginamit po natin ang parehong standards, parehong pamantayan noong impeachment complaints against President BBM. Ngayon po sa impeachment complaints dito po kay Vice President. Dagdag pa nito, nakabatay sa panuntunan ng Kamara ang ginawa nilang pagtalakay sa sufficiency in form and substance ng impeachment complaints. For sufficiency in form, we use the same standards. Tinignan natin if there was verification, if there was an endorsement, if there were notarizations. Yun po. For sufficiency in substance, yung mas importante po, we checked whether we complied with the rule
of the House of Representatives that says there must be a recital of facts which will show the impeachable offense and constituting the jurisdiction of the committee. 54 ang sumuporta sa sufficiency in substance ng 2 reklamong impeachment laban kay VP Duterte at iisa lang ang tumutol, si Congressman Suntay. Samantala, formal lang natanggap ng kampo ni VP Duterte ang notice to respondent ng House Justice Committee at ang kopya ng 2 impeachment complaints at may 10 araw ito para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Rosalie Coz, humahataw sa Balita Ngayon. Handang labanan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang mga kasong kinakaharap niya ngayon sa korte. Ito'y kasunod ng pagkakasangkot niya sa flood control scandal at makasuhan ng katiwalian sa Sandigan Bayan. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Naghahanda na ang kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. para sa pagbubukas ng paglilitis laban sa kanya at 6 pang kapwa-akusado. Kaugnay ito ng 2 kasong isinampa sa kanila ng Office of the Ombudsman matapos masangkot sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Ayon sa kanyang abogado, nananatiling matatag ang dating mambabatas sa kabila ng patuloy na pagkakadetine sa New Quezon City Jail sa Payatas. Siyempre, nakakalungkot na ganito yung mga nangyayari pero he remains steadfast at lalaban po siya. Kahapon, natapos na ng Sandigan Bayan 4th Division ang pre-trial para sa kasong graft kung saan 56 na mga witness ang inaasahang tetestigo laban sa mga akusado. Kasama ang akusadong si Bryce Hernandez na humarap sa korte kahapon habang hindi naman nakapunta si Revilla. So kasi kailangan mo ng order para makalabas siya sa detention para makapunta dito. So, ang impormasyon na ibinigay sa amin ay hindi nasupina. Pero, bagaman wala siya, meron naman pong SPA na nag-authorize ng mga abogado niya para mag-appear on his behalf. So, he's duly represented today. Itinakdang gawin ang unang araw ng paglilitis sa graft sa darating na April 7. Samantala, ngayong araw, March 6, isasagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pre-trial para sa kasong malversation. Sa kasong ito, naghain ng kampo ni Revilla ng petisyong makapagpiyansa. Inaasahang personal na dadalo ang dating senador at lahat ng kapwa nito akusado. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto III na dinala sa ospital ang kontrobersyal na contractor na si Curly Discaya dahil sa problema sa kanyang balikat. Gayunman ayon kay Senator Soto, agad rin itong nakabalik ng Senate Detention Facility matapos magtungo sa ospital. Sinasabing sumailalim sa MRI si Curly Discaya dahil sa pananakit ng kanyang balikat. Kinumpirma naman ng abogado ng mga Discaya na dinala sa ospital si Curly at sinabing marami na itong nararamdaman sa loob ng 7 buwang pagkakadetine sa Senado. Hataw Balita Ngayon. Nahaharap na sa patong-patong na kaso si Bureau of Fire Chief Director Jesus Fernandez na noon ay chairman ng Bids and Awards Committee ng BFP. Ito ay may kaugnayan sa manumalyang pagbili ng mga ambulansya kung saan umabot sa halos 15 milyong piso ang kickback sa 2 transaksyon mula naman sa pinili nitong supplier. May humahataw na balita si Leia Ilagan. Desidido ang Department of the Interior and Local Government o DILG na wakasan ang katiwalian sa Bureau of Fire Protection o BFP. Kaya naman, sinampahan na ng DILG ng kaso ang hepe ng BFP na si Director Jesus Fernandez kaugnay sa maanumalyang pagbili ng mga ambulansya. We filed against BFP Fire Chief Fernandez and the supplier cases of violation of Section 3E of Republic Act Number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Together with that, we filed a case of direct bribery for the acceptance of 14.752 million in documented illicit payments made from the supplier to Fernandez. We likewise filed a case of malversation of public funds for the criminal diversion and mismanagement
pertaining to these 132 ambulances. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, si Fernandez ang hepe ng Bids and Awards Committee noon na umano'y kumita ng halos 15 million pesos mula sa supplier ng ambulansya. This culture of corruption has to stop. The institutionalization of corruption must come to an end. I believe it has to start from the top. Today we are going to present how one man systematically manipulated the bidding of ambulances for the BFP. Bukod kay Fernandez, marami pa aniyang kakasuhan ang DILG dahil sa talamak na tiwalian sa ahensya na aabot sa 15 million pesos kada taon. Sa susunod na linggo, tatambakan talaga namin ang kaso. Hindi lang siya, lahat ng kasama niya sa Bids and Awards Committee since 2021 ay kakasuhan namin. Hiniling na ng DILG sa palasyo na alisin si Fernandez sa pwesto. 2 opisyal naman ang pinagpipilian na maaaring pumalit dito. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Nagpahayag ng kagustuhang makauwi na ng bansa ang 6 na Ilonggo na overseas Filipino workers na kasalukuyang naipit sa gulo sa Middle East. Ayon sa Public Employment Service Office, prioridad na maisama ang kanilang pangalan sa listahan ng mga re-repatriate na OFW. May humahataw na balita sila Lane Moreno. 6 na Ilonggong OFW na kasalukuyang nasa Middle East ang nagpahayag ng kagustuhang makauwi na ng Pilipinas. Ayon sa Public Employment Service Office ng Iloilo City, sa pamamagitan ng kanilang mga social media accounts, sinabi ng mga ito na gusto na nilang makauwi ng bansa sa lalong madaling panahon dahil sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Isa sa kanila ay mayroon ng tiket at pauwi na dapat ng Pilipinas, subalit na stranded dahil sa pagsasara ng mga paliparan. Out of them, ang 6 kabilog lang ang nag-show intent no nga gusto nila magpuli sa Iloilo City for repatriation. So nag-chat sila sa amon nga medyo nakulbaan gid sila ang anom ganino kay because nga wala ni sila ka-experience ang una. That's why amo na nga do na trauma gid sila. Ayon sa PESO, sa oras na magkaroon na ng available flights ay isasama na ang kanilang mga pangalan sa listahan ng Department of Migrant Workers at ipapakisuyo sa embahada. Sa datos ng PESO, mayroong 572 OFWs na taga Iloilo City na nasa mga bansang apektado ng gyera ang araw-araw nilang minomonitor sa ngayon upang alamin ang kanilang kalagayan. 20 ang nasa Israel, 11 sa Oman, 43 sa Qatar, 1 sa Lebanon, 163 sa United Arab Emirates, 67 sa Bahrain, 72 sa Kuwait, 171 sa Saudi Arabia at 4 sa Jerusalem. Ilan sa tulong na inihanda ng city government sa kanilang pag-uwi ang assistance to individuals in crisis situation, temporary jobs at livelihood programs. Sa Iloilo Province naman, 1,824 OFW ang kanilang minomonitor pero wala pa namang nagpapayag ng kagustuhang bumalik ng bansa. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Unti-unti nang nakakabawi ang sektor ng turismo sa isla ng Masbate matapos malugmok sa mga nakaraang pananalasa ng kalamidad gaya ng Bagyong Opong. At para lalo pa itong mapag-ibayo, puspusa na ang paghahanda ng isla para sa mga nalalapit na mga festival doon kung saan inaasahang dadagsa ang mga turista. May humataw na balita si Jerry Galicia. Pinaghahandaan na ng pamanampalalawigan ng Masbate ang sunod-sunod na pagdiriwang ng mga festival upang muling pasiglahin ang turismo sa isla matapos maapektuhan ng mga nakaraang kalamidad tulad ng Bagyong Opong. Kabilang sa mga aabangan ang Festivals of Festivals ngayong Marso, kung saan pagsasamahin sa isang pagdiriwang ang mga kilalang festival sa buong lalawigan. Susundan ito ng Rodeo Masbateño sa Abril at Bagat Dagat Festival naman sa Hunyo. Bilang paghahanda, naglagay na ng countdown para sa Rodeo Masbateño sa Capitol Drive.
Nagbukas na rin ang night market sa Capitol Grounds at inayos ang daluyan ng trapiko sa mga pangunahing kalsada ng Masbate City. Ayon naman sa Masbate Tourism, Culture and Arts Office, nabawasan ng mga turista noong nakaraang mga buwan dahil sa pagkasira ng mga pasyalan matapos manalasa ang bagyong Opong. Lahat naman nabawasan. Kasi yun nga, syempre, nasira tayo, maraming nasira sa atin. Tapos yung pangalawa, yung pera ng tao, pinagastos muna nila sa kanilang mga property, sa kanilang mga gusali, sa kanilang mga bahay. So, kailangan nagtitipid ang lahat. So, hindi man gaano parehas yung sigla ng dati. Pero ngayon, unti-unti nakikita natin na bumabalik. So, ibig sabihin, unti-unti tayo naka-recover sa na mapaayos yung mga bahay at gusali. Unti-unti rin natin nare-recover yung ekonomiya. Sa ngayon, inayos na rin ang mga walkway sa social center at naglagay ng mga solar lights sa mga kalsada bilang bahagi ng patuloy na pagbangon ng turismo sa lalawigan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Mas lalo pagtatamis ang pagdiriwang ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Pinaghahandaan na ang isa sa mga highlight ng selebrasyon kung saan isang malaking triplet cake ang itatampok. Si Grace Doctolero, humahataw. Sa March 29, ilalabas sa publiko ang isang malaking triplet cake na inaasang magiging isa sa pinakainabangang bahagi ng Strawberry Festival ngayong taon. Ayon kay La Trinidad Municipal Councilor at Tourism Committee Chair Belmer Ellis, hihiwain ang nasabing cake sa halos 10,000 piraso at ibibenta ng tag 20 piso bawat hiwa. Our ticket is already available, so the price na po ay 20 pesos. Very affordable po ang ating cake. Sa lahat po naman gustong bumili ng mga tickets, and limited lang po ang ating tickets po natin, 10,000 slices lang po ang ating ipoproduce. Pinag-aaralan pa ng mga organizer ang ilang detalye ng cake, kabilang na kung sinong baker ang gagawa, ano ang mga sangkap na gagamitin at disenyo nito. So the Strawberry Festival was actually founded on the basis that this would be a community activity. Empowering our constituents, our members of the community to be part, because this is our tool of really unifying, and at the same time our tool in really seeking their cooperation, partnership, and collaboration in all the programs of the local government unit. 2004 nakapagtala ang La Trinidad ng Guinness World Record na siyang pinakamalaking strawberry shortcake. Ang Strawberry Festival ay nagsimula noong 1981 at ngayon ay isa na sa pinakainaabangang festival sa La Trinidad na dinarayo ng mga turista taon-taon. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, March 6, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Biyernes, March 6, 2026. Narito rin ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang amihan o northeast monsoon patuloy pa rin ang epekto sa extreme northern Luzon at easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. May kita nga rin natin sa ating satellite image yung maninipis na ulap dito sa extreme northern Luzon, indicating yung mga may hinang pag-ulan caused by northeast monsoon. Although dito sa Mindanao, may nakita rin tayong mga kaulapan, pero maninipis naman ito at inaasahan natin na posibleng mas lumipis pa all throughout the day. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung maulap na papawirin at mga may hinang pag-ulan, dala ng amihan
sa Batanes at Babuyan Islands. Fair weather condition naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kung saan sa may Ilocos Norte, Apayao, pati na rin sa may mainland Cagayan may mga tsansa ng may hinang pag-ulan at sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon may mga tsansa naman ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na by tomorrow, posibleng mas lumakas pa yung epekto ng amihan at makaapekto na sa buong Northern Luzon area. At sa mga susunod na araw after that, inaasahan nga rin natin na posibleng mas lumakas pa ang epekto ng amihan at maramdaman ito sa malaking bahagi ng Luzon. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 23 to 32 degrees Celsius. 15 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 23 to 32 degrees Celsius sa may Lawag at 23 to 31 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Tagaytay ay 20 to 30 degrees Celsius at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ang temperatura sa may Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius, ganun din naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagi ng panahon ngayong araw sa Visayas at Mindanao, asahan nga rin natin fair weather condition pa rin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Inaasahan nga rin natin na itong fair weather condition na may mga tsansa ng mga thunderstorm magpe-persist ng Saturday kahit hanggang Sunday. Pero pagdating ng Monday, hindi nga rin natin tinatanggal yung posibilidad na maging maulan sa may silangang bahagi ng Visayas at northeast part ng Mindanao. At pagdating ng Tuesday, posible nga ulit sa buong Visayas at Mindanao ang fair weather condition at may mga tsansa ng mga thunderstorms. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay 25 to 31 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa may Iloilo at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban. Agwat ang temperatura sa may Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga. Kahapon nga ng 5 p.m. naglabas ang Pag-asa ng computation para sa heat index. Sa Metro Manila, as of 5 p.m. kahapon, ang naitalang heat index ay 36 to 38 degrees Celsius. Sa Coron, Palawan, ang pinakamataas na na-compute na heat index para sa kahapon kung saan umabot ito ng 42 degrees Celsius. Ang forecast heat index naman ngayong araw sa Metro Manila ay posibleng from 36 to 37 degrees Celsius at ang inaasahan nga nating pinakamataas na heat index ngayong araw ay muli sa Coron, Palawan kung saan posibleng umabot ito ng 42 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ngayong 6:10 ng umaga at lulubog mamayang 6:05 ng gabi. At natunghayan po natin ang update mula sa Pag-asa kaugnay sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hindi pa rin natatapos ang nagpapatuloy na giyera sa Middle East bunsod ng girian sa pagitan ng US at Israel laban sa Iran. Bukod sa epekto nito sa presyo ng langis, kabilang rin sa apektado ng banta sa geopolitical tensions ang mga Pilipinong tripulante. At para alamin ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para protektahan ang mga kababayan nating seafarers, makakausap natin ng live ngayong umaga si Mr. Louis De Los Santos, ang tagapagsalita ng Maritime Industry Authority, para sa pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Magandang umaga po, Mr. De Los Santos, at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming paanyaya. Magandang umaga po, sir, at sa ating mga tagapakinig po dito po sa programa po ninyo. Opo sir, sa gitna po nitong tumitinding tensyon sa Middle East, paano po ba tinitiyak ng Marina na napoprotektahan ang kaligtasan ng mga Filipino seafarers na naglalayag sa mga rutang malapit po dito sa gitnang silangan?
Ang Marina po ay isa sa mga ahensya na nagre-regulate po sa shipping industry po dito sa Pilipinas at dapat din po natin maintindihan ang regulatory framework po ng shipping industry po natin. Ang Marina ay responsible po sa pag-ensure sa karapatan ng ating mga Philippine registered ships, safety ng ating Philippine registered ships at ang mga seafarers na nakasakay po sa mga Philippine registered ships. So sa kabuuan po ang lead po dito when it comes to seafarer welfare ay ang ating Department of Foreign Affairs at the same time yung Department of Migrant Workers. So ang Marina ay nakikipagtulungan po sa mga ahensyang mga ito. Ang Marina, ang focus po natin ay ang ating mga 100 Philippine registered ships trading international waters. So when we speak po of Philippine registered ships, sila po yung mga nabigyan po, registered po sila sa ating bansa, naglalayag po sila na ginagamit po ang bandila ng Pilipinas. Kung napapansin po natin, may mga barko na kung saan may mga bandila po na nakapaskil po sa may mga flags po na winawagay po nila. So ang ibig sabihin ay doon po sila rehistrado sa bansang ngayon. So, ang Philippines, meron po tayong 100 ships trading international waters. Ano-ano po yung mga pangunahing paalala po ng Marina dito sa ating mga tripulante, yung mga shipping companies para maiwasan po yung posibleng panganib habang sila po yung mga nasa apektadong karagatan? Importante po, sir, na ang ating mga Philippine registered ships at the same time sa ating mga seafarers at ang mga foreign principals po na employing sa ating mga Filipino seafarers, napaka-importante po yung sinasabi po natin na situational awareness at monitoring. Susundan po natin ang mga advisories na binibigay po ng International Maritime Organization, yung UKMTO, yung flag state advisories po na binibigay po ng Marina. At bantayan din po ng ating mga ship owners ang sinasabi po natin na AIS, GMDSS at i-maintain po ang heightened watch. Safe navigation, napaka-importante din po, sumunod po sa traffic separation schemes as best management practices at panatilihin ang radio watch at communication protocols po natin sa ating mga international watchkeeping bodies at yung mga security measures po, yung sinasabi po natin na ISPS code, ipatupad po ang heightened security protocols. Napaka-importante po ito kasi lahat po ng ating mga seafarers ay nagkaroon po sila ng training na sinasabi po natin na ISPS orientation. Ito yung sinasabi po natin na International Ship and Port Security protocols at yung industry best practices kailangan din po nilang sundan ang sinasabi po natin na yon. So lahat po ay pinag-iingat po natin sa ating mga seafarers at the same time sa ating mga Philippine registered ships. May idea po ba kayo, sir, kung gaano karami, kung meron po itong sinasabi po nating Philippine registered ships na dumadaan malapit dun sa ngayon, apektado po nitong gulo dito sa Middle East? O gaano karaming seafarers pinag-uusapan natin? Sa monitoring po natin, the other day, na-monitor po natin na may 5 po tayong mga Philippine registered ships na nandun po sa risk areas at pinayuhan na rin po natin na sila ay kailangan lumabas dahil hindi po ligtas ang paglalayag doon at within the day, we will be providing updates kung nasa na po ng ating mga Philippine registered ships. So, ang importante na palagi natin tandaan, when we speak of Philippine registered ships, lahat po ng crew na nandun ay all Filipino. So, pag nakasakay sa isang foreign, ang nakasakay sa Philippine registered ships, asahan po natin na full crew. Ito, yung mga ibang seafarers ay on board po sa mga foreign registered ships. Pwedeng full crew, pwede rin pong mix ang nationalities. So may 5 po tayo na minamanmanan at sa tingin po natin ay sumunod naman po sila sa ating mga advisories at
magbibigay po kami ng updates kung nasa na po yung mga actual na mga locations po nila. So far, may 5 po tayo na binabantayan po. Ayun, ganun po pala pag sinabing Philippine Registered Ships. Ano po, all Filipino pala yun. Kung sakali, harinawa, wag daw pong mangyari. Ano po, sir? Kung sakaling meron pong maapektuhan, ano po yung nakahandang plano o contingency plan ng Marina ng ating pamahalaan? Ano naman po tayo, ina-adapt po natin palagi yung whole of government approach, particularly sa ating mga seafarers. May in place po tayo na protocol nito at ang lead naman po dito ay ang Department of Migrant Workers at ang Department of Foreign Affairs. Tayo naman po ay naka-standby at ready po tayo na magbigay po ng assistance sa ating mga ahensya kung kinakailangan po. Opo, nabanggit niyo na rin sir yung may pakikipag-ugnayan po tayo dun sa ibang ahensya ng pamahalaan. Paano po ba ang protocol o usapan niyo po pag may mga ganitong sitwasyon na naihahanda natin yung ating mga kababayan? Paano po yung pagtugon ng mga katulong niyo po na iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Bali, ano po, kung may mga report po na na natatanggap po tayo, dahil wala naman po tayo sa field, meron po tayong mga foreign principals na may mga sariling contingency measures din po sila. So ibig sabihin po, pag ang isang barko ay registered sa isang bansa, although Filipino crew ang nandun or mixed crew, kung kaninong flag po yung barko na yon ay may sarili-sarili po silang mga contingency measures dahil tayo nga po yung largest provider po ng certificated and competent na mga Filipino seafarers. Ibang ibang level yung coordination po natin na sinasagawa, particularly ang ating Department of Migrant Workers, sila po yung on top at nakikipag-ugnayan din po sila sa mga iba't ibang mga principals, mga manning agencies dito sa Pilipinas, at the same time sa ating mga embahada at konsulado na nandun po yung sinasabi po natin na war-risk areas. Ang Marina naman po, at any given time, we are ready to provide the necessary assistance, information relating sa ating mga seafarers, among others. Magandang mensahe po yun sir dahil kumbaga sa isang may kamag-anak ngayon na apektado doon sa mga lugar na yon ay magandang assurance ang galing sa ating pamahalaan. Kaya kaugnay nito, gusto ko sanang tanungin kayo sir, ano pa yung mensahe nyo doon sa mga may kamag-anak na seafarers, baka nag-aalala sila, ano po yung mensahe natin sa kanila para naman mapawi yung kanilang pag-aalala doon sa mga affected areas ng ngayon ng gulo sa Middle East? Sa ating mga kababayan, naintindihan po namin ang pangamba ng bawat pamilya at malinaw na prioridad natin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga seafarers at ating mga Philippine registered ships. Ang inaatasan natin ang mga kumpanya na ma-account lahat ng mga Filipinos on board, i-prioritize ang kanilang well-being, welfare sa buong panahon po ng tensyon. Sa ang Marina ay pwede po nilang kontakin sa OSS at marina.gov.ph at es@marina.gov.ph. At tayo, kung may matatanggap po tayo na impormasyon, ay pagpaalam po natin kaagad sa mga kinauukulang mga ahensya po ng gobyerno. Sir, kung mamarapatin niyo po, samantalahin ko na rin yung pagkakataong itanong dahil itong malamang sa katapusan at first week nitong Abril, long holiday. Kamusta po yung ating paghahanda para sa marami pong babiyahe ngayon sa kanilang kaligtasan? And lastly po siguro na itatanong ko ay paalala na rin natin sa mga babiyahe nitong katapusan para sa long holiday, sir. Ang Marina po, katuwang po natin ang Philippine Coast Guard at ang mga iba't ibang ahensya rin po ng maritime sector under the Department of Transportation. Kahapon lang po ay nagpulong po ang Marina at ang Philippine Coast Guard sa kanilang 6th forum para pag-usapan po ang karampatan na maritime safety regulations na dapat na implement po natin. Hindi lang po ngayong panahon po ng UNTAS, kundi sa buong panahon po dito sa buong taon. At pinapasigurado po natin na ang ating Marina
ay ang kanyang paigtingin ang safety inspection at validation at ngayon po ay mag-uusap-usap na naman po tayo para planuhin na ang ating mga dapat na gagawin sa undas deriving lessons po sa mga nangyayari po in the past. Alam po natin na may mga challenges po tayo at kung magtulong-tulong po tayo, ang ating mga mamamayan, planuhin na maayos ang kanilang pagbibiyahe at at the same time, yung ating mga shipping companies na dapat seaworthy ang kanilang barko, darating ang panahon po na magiging payapa at ligtas ang ating biyaheng dagat po dito sa Pilipinas. Alright, maraming salamat po Mr. Louis De Los Santos, ang tagapagsalita ng Marina. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Hataw Balita ngayon. Kaugnay pa rin sa issue ng tensyon sa Middle East, isa sa mga pinaghahandaan ngayon ng pamahalaan ang mga gagawing paraan upang maibsan ang epekto ng inaasang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Marami ang nababahala dahil tiyak na magdudulot rin ito ng mas mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga serbisyo. At para talakayin ang update sa presyo at supply ng langis, makakausap naman natin ngayon sa linya ng telepono sa Department of Energy, Oil Industry and Management Bureau Director, Attorney Rino Abad. Good morning po sa inyo, Director Abad. Good morning po sa inyong programa, sa ating mga kababayan po. Maraming salamat for joining us this morning. Director, mayroon na po ba tayong forecasts sa oil price adjustment sa susunod na linggo po? Ang confirmed na ho ngayon ay magkakaroon ho tayo ng increase. Pero yung sa amount, meron hong instruction no na ng aming secretary na hintayin mo ang end of this week para makumpleto ho natin yung 5 trading days, makompute natin yung magiging total estimate for the week. At dahil nga may pinag-uusapan pang request ang department sa mga oil companies na magkaroon ng staggered implementation, mukhang para hindi na lang humalito ang ating mga kababayan sa magiging amount ng adjustment na i-implement sa Tuesday next week, in light na baka mayroong staggered implementation, buuin na lang mo namin, baka i-announce ito hapon ng Saturday or Monday morning, para po ma-ready na sa information sa ating mga kababayan sa magiging galaw ng adjustment sa Tuesday next week. Okay, sige po. We will wait for that, Director. May mga naglalabasan din pong forecasts. May mga naglalabasan pong forecast, Director Abad, na yung pong yung pong kung saan pwede daw pong umabot sa nasa 15 pesos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng langis kung sakaling magkaganito nga po itong sitwasyon, ano yung plano ng gobyerno para hindi naman masyadong mabigatan ang mga consumer po? Well, may mga option ho tayo. For example, yung staggered price implementation, of course, yung fuel discount, tuloy-tuloy ho yan. So dalawa yan na ang gumagalaw at kumikilos dyan ay yung mga private oil companies. May napag-iisipan din ho na this time plano na ho bumili ang government through the Philippine National Oil Company, at kung sakali mang gamitin na ho, maibebenta ho ito at cost. So makakatulong din ho yan. But definitely baka hindi ho kaagad ma-implement next week. And mayroon hong pinag-uusapan yung distribution ng ayuda, no, yung fuel subsidy sa public transport at sa farmers and fishermen. Dalawang agencies po yan, DOTR and Department of Agriculture. Kaya lang may requirement ho dun sa batas na average of $80 per barrel for 1 month. Monday pa lang ho umabot ang $80 per barrel.
So hindi pa ho agaran ma-implement ng ang release ng fund next week. So ultimately ang atin hong aasahan next week ay yung talagang staggered price increases at yung mga fuel discount. Ang fuel discount umaabot ho from 1 peso, 2 pesos up to 5 pesos per liter ang mga bawas. So ako I think yan ho ang pinakamabilis at agaran hong available sa atin by next week. Okay. Director, kumusta po yung inyong pagkikipag-usap sa mga oil company ukol dito sa nakaambang pagtaas ng presyo ng langis? Mayroon po nga bang napagkasunduan kayo at mayroon din po silang mga ibinibigay na conditions regarding dito sa usapin ng taas presyo sa langis? Director? Yan ho, nanghingi lang sila na makompleto ang computation by end of this week and then magde-decide ho sila doon sa request nga natin na magkaroon ng staggered price increases. Pero doon sa fuel discount, Wednesday pa lang meeting with the DOE, kinonfirm na nila na wala silang ibabawas doon sa mga nandyan na. In fact, tuloy-tuloy ho yan yung mga fuel discount. So, at least doon sa pangalawa, confirmed na ho talaga yun na tuloy-tuloy yung fuel discount. Yung nauna lang, yung staggered price increases, didesisyonan po yan Saturday po na of this week. Okay. Director, ano po yung update natin sa ating oil supply sa ngayon? Sinasabi po kasi ng Pangulo last time na mayroon pang imbak na langis ang bansa na good for 50 to 60 days. Tama po ba yan? To confirm po yan yung almost 50 days. Ang may isang produkto like kerosene na umabot pa more than 60 days, no. Yan ay safe tayo for the whole month of March probably up to April 15. So confirm na rin yan sa mga oil companies na ngayon pa lang nagsisimula na silang offer ng tender, no, o nung request for confirmation ng kanilang mga replenishment, no. Ika nga from April 16 to onwards, no. Unfortunately at this point in time hindi pa ho nila nakukuha yung mga confirmation na yan. So safe po tayo up to April 15. Kailangan lang ho natin mapursige ng mga oil companies at saka yung government na nga na plano na pati yung Philippine National Oil Company na makakuha at masecure naman ng supply mo after ng April 15 na supply. Okay, Director, in terms po ng supply at presyo, paano makakaapekto sa Pilipinas ang pagkasara? Sabi nila, critical factor itong Strait of Hormuz. Kung iyan po ay mananatiling nakasara, hanggang kailan na lang tatagal ang ating current supply? Kasasabi ko lang ho na safe po tayo on month of March up to April 15. Opo. Yun na nga, nagsimula na rin ho silang mag-order for April 16 and beyond, no, na mga supply. Kasi aware na ho ang mga oil company na kailangan ho masiguro yung paglalaki ng mga product deliveries. But again, hindi pa ho at this point in time, based dun sa meeting sa Wednesday, hindi pa ho nila natatanggap yung mga confirmation sa mga order na yan. So, araw-araw ho lang natin, ang importante, mayroon hong close monitoring ang Department of Energy with the oil companies para ho masundan ho natin kung ano na ang nangyayari. Ultimately, ang laki ho kasi ng problema pag prolong ho ang disruption sa Middle East. We're talking about Middle East. Ang laki ho niyan. 15 to 16 million barrels per day ho ang supply dyan. So, hindi ho madali, hindi ko ho makita yung anggulo na yung ibang bansa agaran nilang mapupunuan yan. Napakalaki ho na supply na yan na pinag-uusapan.
Okay, pardon me. Ano po, Director, kasi kanina inulit ko ulit yan. For you to emphasize yung bagay na yan para at least maintindihan na gusto ng ating mga kababayan na until April 15, mga kasambay, ang binabanggit ni Director Rino. Now, mensahe niyo po sa publiko, lalo't marami ang nag-aalala kung kakayanin pa ba ang gasto sa mga produktong petrolyo. Director Rino Abad, nasa inyo po ang pagkakataon. Alam ho natin nung mag-deregulation tayo, ibinigay na ho natin ang responsibilidad na to na inegosyo na ng private sector o gawin nila yung trading ng oil since 1998 pa ho yan. At kasama ho dyan kasi ang risk na ang mga oil players pag nagnegosyo at bumili sa labas ng bansa ng fuel ay kasama ho yung kasabay niyang price nung binibili ang mga produkto na to. So pagdating ho dito, ipapasa ho talaga sa atin yung presyo na yan para makarecover ho ang mga oil company. So ang nagiging available ho talaga tayong option ngayon para to mitigate the price for next week kasi bilis na ho ng panahon, maliit na lang ho yung mga araw na yan, ay yung option nga na ma-implement yung staggered price increases para hindi ho mabigat isang bagsakan lang at ang laki-laki ng magiging adjustment. I-spread out na lang ho ito para hindi ganong kalaki ang impact sa ating mga consumer. At the same time, wag hong kalimutan, ulitin ko, yung fuel discount. Kasi binigay na ho talaga ito ng mga oil company, 1 peso, 2 pesos, 4 pesos at saka almost aside pa ng 5 pesos. Ibigay na ho ito, sana hindi sayangin at i-avail na ho ito. Malaking bagay na rin ho na maka-avail tayo dahil direktang bawas ito dun sa binabayaran natin mismo dun sa gasoline station. So, ang iba ho, may sinasabi mga pagtitipid. Sa ating mga kababayan, kung kakayanin ho ninyo, hindi naman madisturbo yung hanap buhay ninyo. Sana po magawa pa rin natin yung magtipid. For example, kung may mga lakad na pwede namang magkasama na yung magpipinsan, pwede po maalala natin yung mga carpooling. Kung may option po tayo mag-public transport, gamitin na lang muna ang public transport. At ultimately, kung pwede hong gumamit ng alternative type of transport vehicle, gumamit na lang po muna para hindi ho tayo nandun sa gumagamit ng fuel. At lalo na po yung may mga electric vehicle, maganda ho kung mayroon kayong sasakyan, kung ang pipiliin nyo between the conventional, gamitin na lang muna yung mga electric vehicle para ho ma-avoid muna natin, maitawid muna natin itong period na may kataasan ho ang presyo. Okay, we will be getting in touch with you again from time to time, Attorney Rino Abad, sa issue ito. But at this point, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat, Director Rino Abad ng Oil Industry and Management Bureau. Thank you very much for your time, sir. Magandang umaga ulit sa ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Hindi na mahihirapan sa pagtawid ang mga commuter sa Kamuning sa Quezon City matapos buksan kahapon ang bagong Kamuning Bridge na papalit sa dating tinaguriang Mount Kamuning sa EDSA sa Quezon City. Ang lumang footbridge ay matagal ng reklamo ng mga commuter dahil sa sobrang taas at hirap akyatin. Konektado ang bagong footbridge sa MRT Line 3 at sa bagong EDSA Busway Station. Mayroon na rin itong elevator at wheelchair lift upang mas maging accessible sa mga senior citizen, buntis at persons with disabilities. Kontento naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa proyekto na natapos sa loob lamang ng 4 na buwan na mas maaga sa 6 na buwang orihinal na target. So far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap. At basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Hataw Balita ngayon.
Gagawing modelo ang bagong EDSA Busway Kamuning Station para sa mga itatayong busway stations sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 3 pang istasyon na inaayos at ito po yung sa Bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Inaasahang matatapos ang mga ito bago matapos ang ikatlong quarter ng taon. Bahagi ito ng mas malawak na rehabilitasyon ng EDSA upang mapabuti ang commuter experience at pedestrian facilities. May 3 tayong inaayos ngayon at binubuksan. Dito naman sa Bagong Baryo, Balintawak at sa Guadalupe. By 3rd quarter of this year, matatapos din. It's the same template. Ganito din, kaayos, kaganda at masisiyahan naman ang ating mga commuters. Hataw Balita ngayon. Na magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, bumili sa 2.4% ang inflation rate sa Pilipinas noong Pebrero ngayong taon. Mas mataas ito mula sa 2% noong January 2026 at sa 2.1% na naitala naman noong February ng nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangunahing nagambag sa pagtaas ng inflation ang sektor ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel. Malaki rin ang magiging ambag ng pagtaas ng presyo ng pagkain at mga non-alcoholic beverages sa kabuang inflation noong nakaraang buwan. Ayon sa PSA, posible magkaroon pa ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan, lalo na kung tataas ang presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Samantala, para alamin naman po natin ang update sa presyo ng pangunahing bilihin, lalo na ngayon, tumataas ang petroleum products. Makibalita po tayo kay Joy Rabina live. Magandang umaga, Joy. Saang palengke ba kayo nagpunta ngayon? Parang gusto ko kasing magluto mamaya ng isda eh. Magkano ang presyo ng isda ngayon dyan, Joy? Magandang umaga, amigo Sherwin. Nandito nga tayo ngayon sa Murphy Public Market. At dahil Biyernes ngayon, it's Friday. Kaya always munggo ang madalas na naririnig nating ulamin. At ang nilalagay na mga sahog o pampasahog sa munggo ay madalas ay galunggong. Kaya silipin naman natin ang presyo ng mga isda dito sa Murphy Public Market. Una sa lahat ay ang galunggong. Meron ditong tulingan, salay-salay at galunggong pa rin at bisugo. Talakitok. At nandito si ate. Magandang umaga po, ate. Hello, good morning. Hello po, ate. Hello. Ano pong pangalan po ninyo, ate? Ate Beng na lang tawag dito sa akin sa palengke. Ate Beng. Opo. Ate Beng, matanong ko lang po kayo, no? Magkano po kaya ang madalas na bili ng ating mga mamimili? Galunggong. Mura pinakagalunggong eh. Galunggong po. Opo. Sa tingin niyo po ba, nagtaas po ba o bumaba ang presyo? Dahil nga po, meron pong gulo po sa Middle East po. Ano lang naman din, pareho lang. Ano po, ate? Hindi naman tumaba, hindi rin tumaas. Kung ano yung presyo, ganun pa. Nananatili pa rin po. Opo. Ngayon mga kasambahay, alamin naman natin kung itong isda ba sariwa. Una sa lahat, ano pong maipapayo ninyo na sariwa pong isda? Pag maganda ang mata at medyo maganda ang mata. Makinis ang balat, sariwa po. Makinis. Ito po ate, firm. Tapos may pagka-metallic din po siya. Tapos ang hasang ay dapat ay medyo bright red. Ayun po, mapula. Ito po mukhang sariwa naman po. Sariwa Fresh na po. fresh ang ating galunggong. Yes po. Ayan, mga kasangbahay, para po alamin natin ang presyo ng mga bilihin, unahin na po natin ang isda. Una sa lahat, ang bangus po ay nagkakahalaga ng 260 pesos per kilo. Alam nyo ba mga kasambahay na ang bangus po ay meron pong omega-3 or fatty acids po. Ito po ay mainam sa puso at nakakatulong sa brain development po ng bata. Ang tilapia naman po ay 150 hanggang 220 pesos per kilo. Para po sa mga kasambahay na magba-birthday dyan o may handaan dyan, pwede po kayong gumawa o maghanda ng sweet and sour na fish or tilapia. Pwede nyo po lagyan ng carrots, patatas, kamatis. Ayan, bidang-bida po yan sa ating toppings.
Ito naman po, ang galunggong, 300 pesos per kilo. Mataas po yan sa protina, pampalakas po yan ng katawan. Ang bisugo po ay 300 pesos per kilo po yan. Ang alumahan, 280 hanggang 300 pesos per kilo. Dito naman po sa baboy, ang pork kasim at pige ay 320 pesos per kilo lamang po. Ang liempo ay 370 pesos per kilo po. Ang whole dress chicken ay 200 pesos per kilo. Sa mga gulay, ang kalabasa po ay 70 pesos hanggang 80 pesos per kilo. Sa mga gusto magpakbet dyan, ito po ang talong, 80 pesos hanggang 90 pesos per kilo. Sa kamatis ay 60 pesos hanggang 70 pesos per kilo. Ang repolyo po ay 80 pesos per kilo. Sa carrots po, mga gusto mag-chapsuy, magsyarsyado, 120 pesos hanggang 150 pesos lamang po per kilo ang ating carrots. Sa patatas po, 130 hanggang 150 pesos per kilo po yan. At yan lamang po ang update ngayon dito po sa Murphy Public Market. Balik sa inyo po diyan, Amigo Sherwin. Ayan, makabili nga din ng galunggong kapartner ng munggo dahil Biyernes ngayon. Maraming salamat, Joy. At binabati lang natin si Minda Sional, si Myla Hernandez, ganun din si Alan Hernandez, maging ating MCGI-DRRT EDSA Cubao, at si Alan Mike Natividad ng LBCC Caloocan. Maraming salamat, Joy. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Marcos Kapitulo 13, versikulo 31 na nagsasabi, "Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas." Mga kapatid dyan sa Charity Center, lalo yung mga taga-Pasig at sa La Pastora family. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Marso 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At shoutout din po. Total shoutout eh. Friday shoutout sa mga taga Caloocan City. Lalo na dyan sa mga nasa medical mission sa Kaibiga. Nanonood po sila ngayon sa ating araw. Sa lahat po, sa ngalan ng bubo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Bernard Dadis. Okay, pwede rin naman mag-shout out Bernard and Amigo Sherwin. Si Sarah, yung ating writer, good morning. At ang ating mga editors, good morning po sa inyo. Mga kasambahay na nakikinig dito sa Hataw Balita ngayon. Ayan, syempre, hindi natin malilimutan dyan si Justine at yung ating technical director. At syempre, si Carl at saka si Ian at Races. Dito sa RMB kasama ko si Jose Ibanez at syempre si Alex. At syempre, hindi ko makakalimutan, birthday ngayon ng ating executive producer, si Joe Andano. Happy birthday, Joanne! Maraming salamat. Maraming salamat po mga kasambahay sa inyo pong pagtutok dito sa 2 oras na balitaan sa Hataw Balita ngayon. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na linggo kung lulubin po ng Diyos para sa paghataw ng mga balita. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Maraming salamat sa Diyos at magandang umaga.